Pagkatapos ko i-upload yung huling video ko, baka hindi mo pa napanood tungkol dito kay Casimero tsaka sa sparring niya, ay maraming nagsasabi na mahina daw ang stamina ni Casimero. So, question ko sa mga fans, bakit sa tingin nyo mahina? Mahina ba talaga ang stamina ni Casimero? Pag-uusapan natin yan, bibigyan ko kayo ng opinion ko kung ano ba talaga ang aking nararamdaman tungkol dito. Tapos, pag-usapan din natin ito, pa-hype itong si Crawford at si Canelo. Hindi naman sila yung magkalaban. Pag-usapan din natin, meron pong Pilipino na lalaban po sa Japan ngayon. Sabihin ko po sa inyo kung sino. At ang UFC, Dana White, hindi papatalo sa boxing. Parang gusto niyang sirain yung Mexican tradition in boxing. Pag-usapan natin yan. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Mahilig naman kayo mag-comment kaagad, na isip ko, tanongin ko na lang muna kayo ng tanong. Ang question for this video, mahina ba talaga ang stamina ni Casimero? Sagot nyo kung yes or no at bakit? No? Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung ibang mga updates. Unang-una, gusto ko muna kayong i-update tungkol dito. At ito po, no? Si Jervin Mama po ay mapapalaban po mamayang hapon or gabi sa Korakuen Hall. Ang kalaban niya, Hiroto Kyoguchi. Matindi tong kalaban niya. Malakas yan. Ito pong si Hiroto Kyoguchi ay nakatalo kay Kenshiro. Yung po yung nag-iisa niyang talo. So good luck po kay Jervin Mama. Dihado po tayo dyan, pero alam ko yan, si Jervin Mama, palaban yan. Also, gusto ko lang po sabihin na mamaya-maya ng konti para may natututunan din tayong iba, no? Si Dana White, ito, nabasa ko lang sa boxingscene.com. Sabi niya, Dana White intends to counter program boxing cards in Las Vegas or on Mexican Independence Day for the rest of my reign here. Ang ibig sabihin po niya, sa mga hindi po nakakilala, si Dana White po ang president po ng UFC. Which by the way, on a side note, sino mahilig sa wrestling? Mahilig sa WWE. Ang WWE po at saka ang UFC nagsama na. Naku, ano ibig sabihin nito? Mas malaking kumpanya nila. Baka sa Mexican Independence Day, paglaban nila si Rey Mysterio at saka si Nate Diaz. Mexican versus Mexican. Pwede kaya yun, no? Hindi siya malamang hindi kasi magkaiba pong entertainment yan eh. But ang ibig sabihin po dito ni Dana White ay talaga namang gusto niyang kalabanin po ang boxing. Gusto niyang ang mga tao ay mahilig sa mixed martial arts at actually without any bias, they're doing actually good sa kanilang promotion sa UFC at sa mixed martial arts in general. Kasi doon sa mixed martial arts sa UFC lalo na, napapaglaban po nila yung mga dapat maglaban, wala nang hintay-hintay. Ganun kabilis kasi wala masyadong kumbaga kampihan, politics kasi sa loob lang eh. Syempre hindi mawawala yung politics. Tapos niyan gusto ko lang i-share din sa inyo ito. Si Crawford is back in training, says Spence rematch is likely for December. Kaya wag kayong munang umasa sa Canelo versus Crawford. Nagpapahype lang yung mga yan, no? At isa pa, si Canelo po may laban kay Charlo sa September 30. So, kung matalo siya doon, 'di ba? Hindi matatalo yan. Tingin ko Canelo pa rin yan. At ito namang si Crawford, wala po siyang kawala kay Errol Spence. Huwag na kayong mag-inarte kasi alam ko masasabihin ng mga ibang tao, Sir, ayaw na namin makita yung ang tag dito yung Crawford versus Errol Spence kasi alam na natin na matatalo lang ulit si Errol Spence. Dahil kita mo naman, sir, ginawa ni Errol Spence, ni Terence Crawford kay Errol Spence, di ba? So, that's beside the story because meron po silang kontrata. Kumbaga, meron silang kontrata na dapat pagbigyan ng rematch. So, tingin ko po mangyayari po yung rematch na yan. So, pagkatapos niyan, pwede na mangarap itong si Crawford. Although malaki naman si Crawford, maliit si Canelo sa kanya ng mga timbang, I just do not think it makes sense for him to go up that high right away. From 147 to 160 or 168. Crawford must be
Must be crazy. But, if we don't know anything about what's happening internally, baka naman hirap na talaga siya magtimpang. But it doesn't make sense na alala nyo si Pacquiao. Nang hinayang pa nga tayo dahil nag-skip siya ng timbang eh. So, dapat siguro, bago siya mag 160, mag 147, 154 muna siya, tas 160. 168 kung talagang kaya niya hanggang sa mataas. Pero para skip yun for Canelo, it's definitely a money fight. Not probably a legacy fight or not probably a smart move, but anything can happen with money. Okay? So, eto na tayo sa ating pinaka-main topic ang usapan tungkol kay Casimero. Piniplay ko ito. Ito yung highlights na kuha ko mismo dun sa laban po ni Casimero. At yan yung ginawa ni Casimero dyan sa kalaban niya si Ngitumba. Natumba tuloy si Ngitumba. Ang tanong ko, mahina ba talaga ang stamina ni Casimero? Mahina ba? Ano sa tingin nyo? So, we'll have to base it on his last fight. Okay? Dito sa last fight niya na ito, explain ko lang sa inyo yung opinion ko. I'll basing it on the last fight. Nakita natin na si Casimero, gulpi de gulat. Ibig sabihin, in the first few rounds, talaga namang he's gonna attack, pursue, and try to knock you out. And we've seen that kay inaban niya sa Korea, 'di ba? At ganun yung style niya no? So napapansin natin. So pag ganun po yung style ng boksingero, he exerts a lot of effort right away and a lot of energy. So talagang naturalmente po na medyo gumamit siya kagad ng maraming stamina. So at nakita natin dito, umabot po ito ng 12 rounds Maraming suntok si Casimero sa bandang una. Sa bandang uli, napabaksak niya, no? After niya mapabaksak pala, sinubukan niya talagang in-knockout. Sinubukan niya pero hindi niya nagawa kasi matibay itong Ngitumba, kahit nang natumba ay bumangon. So after nun, doon na natin nakita yung real talk lang po to objective po to This is nothing against Casimero, but if you want my real opinion kung mahina talaga stamina niya o hindi, ito po yung aking nakita. So, nag-exert siya ng effort. So, mahirapan talaga siya doon dahil sobrang binuhos niya Ang dami niyang binuhos para subukan pabaksakin itong si Ngitumba. Naalala nyo, karamihan ng mga Filipino sinasabihan nyo na mahina ang stamina. Sasabihin nyo, ang Pilipino is mahina ang stamina. One thing na siguro i-consider natin is ang mga Filipino po ay fighter at ang mga Filipino parang hindi siya yung mga style ng Filipino karamihan, hindi po yan parang Floyd Mayweather na conserve, hit and not get hit. It works against us sometimes, but it works for us kasi napakaganda ng mga laban natin, sugod na sugod. Ang ibig ko lang sabihin, pag Filipino style po talagang buhos at talagang maraming energy po ang ginagamit. Ito yung na-knockdown na si Ngitumba. At hilo-hilo na siya dyan. Sinubukan niya talaga, pero wala Natibay talaga itong si Ngitumba dahil nakarecover din ng maayos. Siguro, the best way to put it is this. Casimero needs to improve on his stamina, especially if he is fighting. Itong kay Ngitumba, no worries. Kasi kaya niya suntok, hindi naman ganun ka matibay, yes. Hindi talaga niya mananakot pag ganyan makakatibay dahil antibay Pero kung may dagdag siyang stamina at yung work rate niya nung early rounds saka yung work rate niya ng late rounds ay pareho, baka po iba yung nangyari. Ngayon, it doesn't mean na kumbaga na sure ball na panalo na siya lagi basta kaya ganyan ang ginawa niya. Ang problema, pag nakatapat po siya ng malakas din sumuntok kagaya niya. So, iyon, aside from grabe yung energy, iba pa pag natamaan ka rin ng suntok. Natatamaan siya dito in the latter rounds Especially nung right straight yata ni Ngitumba. Buti na naro-roll niya. But yun yung naging issue. Yun yung nakita ng mga tao na bandang huli na yakap na rin siya. Which is normal sa lahat. Ang problema, ikaw si Casimero. Kumbaga, pag ikaw si Casimero, everyone expects a little bit more dahil may angas. So, siguro,
I wouldn't say mahina ang stamina. I just wanted to say na siguro he needs to level up. Dapat yung mga stamina niya pang ano na talaga, pang yung pang labanan talaga kay Naoya Inoue. Kung si Naoya Inoue kalaban niya dito, naku, mahirapan siya. No? Lalo na kung Luis Neri. So, I think it just needs to improve at natural lang talaga na bandang huli bumabagal talaga. Lahat naman ng mga boxing karamihan na pinapanood natin, iilan lang yata yung palakas ng palakas eh. Iilan lang. But truth be told, Casimero when he fights the real fight with Neri or Inoue, he needs to be more consistent and much more stable sa kanyang stamina. Kasi pag bumagal siya, hindi man siya manakaut, tapos yung kalaban niya masipag, baka matalo siya sa desisyon. Which could happen. Kasi alam ko matibay din si Casimero. Underrated ka rin kasi yung depensa niya. Let me know what you think sa comment section pag-usapan po natin. Salamat!